Sige po, makakaupo na ang bawat isa. Salamat sa ating Diyos na buhay. At kung gusto nyo na po magbigay na inyo pong mga tithes and offerings, pwede na po kayong magbigay any part of the service. At unwavering ang ating pong theme for this month of September. At alam ko, patuloy na tumitibay ang bawat isa sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang dami na nating mga naririnig na salita ng Diyos na tunay nga na magagaling, magaganda, na tunay na inspirasyon sa ating mga buhay para tayo ay magpatuloy na maglingkod sa ating Diyos na buhay. At nakaka-bless sa mga testimonies na pinagdaraanan ng ating mga kapatiran ng maraming mga pagsubok at problema, pero nakatingin sila sa Panginoon. Ito po yung napakaganda. Ang ating mata ay laging nakatingin sa ating Diyos na buhay sapagkat siya ang author and perfecter of our faith. Amen. At ang topic po natin for this morning is about who is Jesus. Gaano mo kakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay? Tayo po, marami sa atin ay matagal na rin na naglilingkod sa ating Panginoon. At napakaganda po na kapag tinanong sa atin, ano ba ang inyong pananampalataya patungkol sa Panginoong Jesus? Sino ba siya? Ay may sasaysay mo ng maliwanag, may sasaysay mo na talagang maiintindihan ng tao na nakikinig. At kung ikaw man ay makarinig ng mga iba't ibang mga turo o aral patungkol sa ating Panginoong Jesus, dahil ikaw ay matibay, ang pundasyon ay hindi ka matitinag. Amen. Gusto niyo po ba yon? Who is Jesus? Kailangan nating makilala ang ating Panginoong Jesus sapagkat tunay nga na siya ang ating pinaglilingkuran. Tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Ang ating pong ultimate purpose is to glorify God and enjoy Him forever. And when we say God, alam natin na meron tayong Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Amen. Every one of us and everything that we see around this world, kahit nga po yung mga invention ng iba't ibang mga tao na marurunong, alam nyo ba na nanggaling din po kay Lord ang mga karunungan na yon? Kaya everything, ang glory ay para sa ating Diyos na buhay. At kaya nga po, ang bawat isa sa atin na nabubuhay sa mundong ito, lalo na po tayo na lubos na nakilala ang kabutihan, ang biyaya, ang kahabagan, ang kadakilaan ng ating Diyos. Na iba na po yung ating layunin sa ating buhay. Ito po ay yung mabigyan siya ng kapurihan at kaluwalhatian sa bawat araw ng ating buhay. Maaring noon meron kang pangarap, I want to be makilala, gusto mong mapuri ka, gusto mong maging tanyag, or iba't iba po na mga pangarap which pertains to yourself. Pero ngayon po, na nakilala na natin ang ating Diyos na buhay at tayo nga ay tunay na mga Kristiyano, amen? Tunay na mga mananampalataya na iba na po ang ating ultimate, o ibig sabihin, ito po yung pinaka na layunin ng buhay ng bawat isa sa atin. Ito ay ang maluwalhati ang ating Diyos na buhay. At hindi po ito puno ng pagtitiis. Sapagkat sa ating pagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos, ay na-enjoy po natin siya, na-enjoy natin ang buhay natin sa mundong ito. Kaya nga nakaka-bless yung mga testimonies, yung mga praise reports na binasa po sa atin, na marami yung nakakaranas din po ng pagsubok, hindi lang magagandang bagay, pero grabe, nandito pa rin sila at naglilingkod sa ating Panginoon. Next slide please. According to the Bible, God is one. Ilan po ang ating Diyos? Isa. But He is a Trinity. A triune being. So ang pananampalataya po ng bawat isa sa atin, tayo po ay Trinitarian. Sapagkat ang Christianity po ay isang banner, let's say isang umbrella na meron pong iba't ibang pananampalataya ang maraming mga Kristiyano. Yung iba po
ay hindi po Trinitarian. Ibig sabihin, sa kanila po, yung isang Diyos ay isa lang talaga, God the Father lang. Yung sa atin na God the Son and God the Holy Spirit, sa kanila ay hindi po Diyos. Yung iba naman po, yung pananampalataya nila ay ang Ama ay ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit ay ang Panginoong Jesus din. Pero tayo po ay, ang pananampalataya po natin, there is one and only God in three divine persons. Paano nangyari ito? Pag sinabi pong merong tatlong divine persona ang Diyos, hindi po ibig sabihin ay tatlong characters na pinortray ng isang Diyos o tatlong kaisipan. Hindi rin po tatlong Diyos-Diyosan o tatlong Diyos na sinasamba. Hindi rin tatlong pangalan o tatlong anghel o tatlong piraso. So dapat po nating maintindihan that we worship God sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang ating pong triune God ay meron pong distinct personalities. Hindi po, bagaman po sila ay distinct ang kanila pong personalidad, pero they are not divided. They are one. Paano mangyayari ito? Maring sabi, ang hirap naman niyang intindihin. Our God, triune God, is a mystery. Dahil kung naiintindihan po natin ang patungkol lahat sa ating Diyos na buhay, hindi na nga po Diyos. Kaya nga po, ito po ay mystery. Tayo, may limitasyon po ang ating mga kaisipan. Kahit po gaano karunong ng isang tao, he cannot fully explain the mystery of the Trinity. Pero ito po ay ipinahayag ng Biblia, so we have to believe what the Bible says. Maring sabihin mo, ay hindi ko mapaniniwalaan yan kasi hindi ko naintindihan. You need not understand para masamba ang isang Diyos na may tatlong persona. Just believe what the Bible says. Amen po ba yon, mga kapatid? Dahil ito nga po ay hiwaga, misteryo. At bagaman po hindi nabanggit ang word na Trinity sa Bible, meron pong mga talata na magsasabi na meron nga pong one God in three divine persons. Sa next slide, mababasa po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, nung pong siya'y nandito sa lupa, bago po siya umakyat sa langit, kaharap po niya ang kanyang mga alagad, yung 12 disciples, at yung iba pa po, ano po ang kanyang bilin? Ang sabi po sa Matthew 28:19, ang sabi, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ito pong talatang ito ay nagpapakilala that there is one God in three divine persons. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Jesus na baptize them in the name of the Father. Hindi rin niya sinabing baptize them in my name. Hindi rin niya rin sinabi na baptize them in the name of the Holy Spirit. Kundi binanggit po niya together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Naintindihan po ba ng bawat isa? Ang pangalawa pong talata, actually marami naman pong mga talata sa Biblia na nagpapatunay that there is one God in three divine persons. Pero tatlo lang po itong kinuha po natin sa Matthew chapter 3 verses 16 to 17. Ito po ay tumutukoy doon po sa baptism ng ating Panginoong Jesucristo. Alam na po natin na siya ay nasa katawang tao, kagaya po ng bawat isa sa atin, nung siya po ay nagpabautismo kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan, sa Jordan River. Ang sabi po sa ating text sa verse 16, "And when Jesus was baptized," inilubog po siya sa tubig sa ilog ng Jordan.
Immediately, he went up from the water. Umahon po sa tubig, and behold, the heavens were opened unto him. Nabuksan po ang kalangitan sa kanya, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Nakita po ng Panginoong Jesus ang Holy Spirit na bumababa mula doon sa bukas na kalangitan. Ang sabi, kagaya ng isang kalapati. Hindi po kalapati talaga. Kagaya po ng isang kalapati. Kapag ang isang kalapati o pigeon ay lumilipad, so bumababa po yan, no? Ang sabi, and resting, and coming to rest on him. So wag po nating isipin na ang Holy Spirit ay isang kalapati o isang dove. Ang sabi lang po ng Bible ay like a dove. Amen? Maliwanag po ba? Kaya hindi po natin ma-compare, sasabihin natin that the Holy Spirit is a dove. At sabi, nakakita tayo ng dove, ay Holy Spirit yan. No, we will not compare our God unto a bird. Ang sabi lang po, clear naman po ang Biblia, like a dove, bumaba galing doon sa bukas na kalangitan and nag-rest sa ating Panginoong Jesus. Hindi rin po sinabi na sa balikat o sa ulo. Sinabi lang po na bumaba at nag-rest sa Kanya. Amen. And behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Merong tinig mula sa langit. So, ang Holy Spirit ay bumaba na sa ating Panginoong Jesus. Pero may tinig na nanggaling sa langit na ang sabi, ito ang pinakamamahal kong anak na aking lubos na kinalulugdan. So ito pong talatang ito ay nagpapahayag that there is one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tandaan po natin itong mga talatang ito para po pag meron po tayong mga nakausap, ay maipaliwanag po natin sa kanila. Amen po ba, mga kapatid? At sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, ito po yung kalimitan na ginagawang benediction ng mga pastors, ng mga bishop, at ng mga mangangaral. Pagkatapos pong mangaral at bago mag-alisa ng mga kapatiran, pagkatapos po ng mga gawain sa Panginoon, ano po yung isang benediction? Ang sabi sa verse 14 ng 2 Corinthians chapter 13, the grace of the Lord Jesus Christ, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, ito po'y nagpapatunay that our God is one, but in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa next slide, ang Ama, siya po yung eternally unbegotten. Sa simula pa lang, nandyan na po ang Amang Diyos. How about the Son? The Son is one who is eternally begotten. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya, nagsalita po ang Ama noong nagpakita sa mga tatlong alagadang ating Panginoong Jesus sa Mount Tabor at sabi nagniningning na parang araw ang ating Panginoong Jesus. Nagpahayag ang Ama na sabi, ito ang aking pinakamamahal na anak. Yun pong pinahayag ng Amang Diyos na nasa langit. At ang Holy Spirit, siya po yung eternally isinusugo po ng ating Diyos dito sa lupa from the Father. So, the Holy Spirit is eternally proceeding from the Father and the Son. Ang ating Panginoong Jesus,
sabi po niya sa mga alagad, nung pong siya nandito pa sa lupa, siya po ay nabuhay ng maguli. Ang sabi niya, huwag kayong malungkot sapagkat magsusugo ako ng isa pang taga-aliw, another comforter, who shall abide with you forever. Kailangan kong bumalik doon sa Ama, sapagkat kung hindi ako babalik sa Kanya, ay hindi bababa ang Espiritu Santo sa inyo. So, the Spirit is the one who is eternally proceeding from the Father and the Son. One God in three divine persons. Amen. Meron pong talata sa Old Testament, sa next slide, na ang sabi po, Deuteronomy chapter 6, verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kung isasalin po natin sa Hebrew, yung pong the Lord, yung pong big L-O-R-D, yan po ay letter Y, H, W, H sa Hebrew Bible. At yun naman pong God ay Elohim. Elohim. So, ang sabi po, the Lord, our God, is one. Yung pong one na iyan, ang sa meaning po ay ekad, na ang kahulugan po ay only, alone. Ibig sabihin, wala na pong ibang Diyos, kundi kay Lord, our God. Nag-iisa siya. Amen? Hindi ibig sabihin ni only one, sapagkat yung ekad ay compound unity. Thank you. So dito po makikita po natin, mamaya lang pag-aaralan natin para madagdagan yung knowledge po natin. Sa Genesis chapter 1 verse 1 naman, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God po dyan ay Elohim. Say Elohim. 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 In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa next slide, pag-aralan po natin, ito pong mga words na ito. Baka maaring kagaya ko kayo, kasi po nung una, bakit ganun? Ano bang kahulugan talaga? Ano ba talagang pangalan yung gagamitin namin kay Lord? Ano ba? Yahweh? Jehovah? Elohim? Ano ba itong mga salitang ito? Para din po magkaroon po tayo ng konting background at maintindihan po natin, mas lalong tumibay ang ating faith. Yung pong ginagamit nating pangalan ng Diyos na Yahweh ay galing po sa Old Testament na YHWH. Pag nakita po natin sa Old Testament, yung big letter L-O-R-D. Yan po sa original ay YHWH. Na ang ibig sabihin po ng YHWH ay I am who I am. Nagpakilala ang ating Diyos na buhay kay Moses doon po sa burning bush. Na ang sabi po niya, nung tinanong ni Moses, anong sasabihin ko sa kanila? Pag tinanong ko anong pangalan ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ako yung ako nga. I am who I am. Pero nung nakasulat po yan, doon sa book of Exodus, tama ba ako? Ay YHWH. YLORD po ang salin doon po sa ating Biblia. Pag binabasa po yan ng mga Hebrews o ng mga Israelites, hindi po nila binabanggit yung YHWH. Kaya hindi po natin masasabi kung paano talaga nila pinopronounce yan. Kaya pag binasa po nila, ang basa po nila ay the name, Hashem. Hashem po yung nakasulat doon sa Hebrew Bible. Na ang ibig sabihin po noon ay the name. Naintindihan po? Hindi po sinasabi nila na YHWH. Ang basa po nila ay Hashem or sa English po ay the name. So maliwanag po yan sa atin. So paano? Saan ang galing
yung Yahweh. Doon po sa Hashem. Sapagkat ang Hebrew words po ay wala pong vowels. Walang A, E, I, O, U. Kaya hindi po mababasa. So, kinuha po nila yung vowels ng Hashem. Nakita po natin, may letter A at may letter E. Inilagay po doon sa YHWH, kaya naging Yahweh. Maliwanag na po ba, mga kapatid? So, naintindihan na po natin. Ngayon, sa ating pong kapanahunan, mag-umpisa po noong 18th century, yung pangalan ng Diyos na binabanggit po sa Bible ay mas ginagamit na po ang Yahweh. Sapagkat ito po, ang sabi po ng mga Bible scholars at maging po ng maraming Hebrews, Israelites, ay mas accurate. Maliwanag po. Ngayon, paano naman itong Jehovah? Binabanggit din naman na meron po kasing version ng Bible, particularly the King James Version, na ang pangalan ng Diyos na ginagamit doon ay hindi po Yahweh, kundi Jehovah or Yehovah. Yan pong Jehovah ay galing naman po sa JHVH. Noong pong early centuries, before 18th century, transliterate. Ibig sabihin po, ginawa yung bawat letra ng Biblia ay, ang tawag doon, binigyan ng kahulugan. Pero ayon po sa isang nag-research, isa po itong website, yung pong JHVH ay erroneous transliteration ng mga Roman script writers ng YHWH. Kaya po nagkaroon ng Jehovah. Instead na YHWH, nung kanila pong itinranslate sa English ay JHVH. At kaya po nagkaroon ng letters na EOVAH. Nagkaroon ng vowels. Kanina po ating nabanggit yung Elohim. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Pero ang mga Hudyo po, mga Israelita or mga Hebrews, sila po talaga ay mahigpit. Ayaw po nilang paniwalaan that God is Elohim o merong three divine persons. Kaya, ang ginagamit po nila doon sa kanilang Tanakh or Tenakh ay Eloah. Yung Elohim ay Eloah. Sapagkat ang Elohim po ay plural. Plural of God. Ibig sabihin, gods. So kung ito yung kanilang gagamitin, lalabas na hindi po isa, kundi two or more. Kaya ang ginagamit po nila ay Eloah instead na Elohim. At diyan po sa Eloah, kunyari, in the beginning, Eloah created the heavens and the earth. Hindi po Elohim. So yung pong vowels ng Jehovah ay diyan po nanggaling sa Eloah. Na-research ko din po yan dun sa anong website yun? Difference.com. So, maliwanag na po sa atin ito. Yan pong Elohim ay plural, ibig sabihin po ay gods. Pero hindi lang po tumutukoy sa Diyos po yan, kundi yung word na gods ay pwede rin pong tumukoy sa mga iba't ibang Diyos ng mga iba't ibang lahi, particularly po nung time na yon. Diyos ng mga Amorites, ng mga Jebusites, ng mga iba't ibang ites na nananahan noon pong panahon na yon, mga tao. At pwede rin po yung Elohim na ginagamit din po sa mga human rulers, na mga powerful, sa mga judges, at kahit din po sa mga angels. Sa Old Testament,
malimit pong mabasa yan pong Elohim kung Hebrew Bible po ang babasahin. So, maliwanag na po sa atin kung saan po nanggaling yang Jehovah at Yahweh. So, tayo po sa ngayon, mas ginagamit po natin yung Yahweh. Kasi nga po, ito po yung pinagkasunduan ng marami na mas accurate na interpretation kaysa roon sa Jehovah. Maliwanag po ba, mga kapatid? So, hindi na po tayo malilito dyan. Bakit iba ang pangalan ng Diyos? Kasi merong mga pumupunta sa bahay natin, ang Diyos namin, ganito, si Jehovah, ganyan. Hindi naman po sila mali kasi yun po ay isang English interpretation. Pero sabihin na lang natin, sa amin ang ginagamit namin instead na Jehovah ay Yahweh. Galing sa YHWH at sa Hashem, the name. Amen. Maliwanag na po yan. Isiningit lang po natin para magkaroon lang po tayo ng konting background. Pero hindi po talaga yan ang ating topic, kundi patungkol sa ating Panginoong Jesus. Dako na po tayo, who is Jesus? Pag-aralan muna natin yung patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, the incarnation of Jesus. Sa Luke chapter 1, verses 26 to 28, ang sabi, una munang nagbuntis yung kamag-anak o cousin ni Mary na ang pangalan ay Elizabeth, ang asawa ni Zacarias. At yung pong pagbubuntis niya ay miracle din ng ating Diyos na buhay sapagkat siya din po ay isang baog. Ang sabi, nung siya ay 6 months na nabuntis, yun naman panahon na yun, mayroong isang angel, ang pangalan ay Gabriel, na pumunta sa Nazareth at kinausap niya ang isang virgin, isang dalaga na ang pangalay Maria. Itong si Mary ay nakatakda pong ikasal kay Joseph na isa pong lalaki na galing sa tribe of David. Hindi pa po sila mag-asawa. Ikakasal pa lang. Betrothed ang tawag. Sa panahon na natin ay engaged. Pero mas malalim po ang kanilang engagement sapagkat considered na rin po na sila ay mag-asawa. Nandoon po sila sa trial period na 1 year kasi para po matiyak na yung babae ay virgin pag napangasawa. Kaya meron pong 1 year na betrothal. Naintindihan po natin, mga kapatid. Sa next slide, ano ang bati ng anghel doon kay Mary? Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulog na ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Siyempre, hindi maintindihan ni Mary yun. Ano kayang ibig sabihin itong pagbati na ito? Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ika'y maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Ang ibig sabihin po ng Jesus o Jesus ay Yahweh saves. Ang Diyos ay nagliligtas. So sa pagkakatawan tao ng ating Panginoong Jesus at doon pa lang sa pagbibigay sa Kanya ng pangalan ay ipinahayag na po kung ano ang magiging misyon ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang pagkakatawang tao. Next slide. Ang sabi po ni Angel Gabriel kay Mary, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at may pasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Siyempre, nagtataka po si Mary sapagkat siya'y dalaga, maaring kabataan pa lang po siya noon. Sapagkat nung time na yun po ang kanilang kultura. Na hindi naman po nagpapatanda bago mag-asawa. Talagang kabataan pa lang. Paano ako manganganak? Paano ako maglilihi? Wala naman di pa naman ako sinisipingan ni Joseph. Betrothed pa lang kami. Pero tingnan niyo po, sinabi na, ipinahayag na ang Panginoong Jesus ang ipanganganak ni Mary ay tatawaging Son of the Most High. At hindi siya
manggagaling sa sinumang tao kay Joseph, kundi ang sabi, the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called the Son of God. Kaya Son of God ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya anak ni Joseph kay Mary. Maliwanag po mga kapatid. Next slide. At doon nga po, nung nabaptize ang ating Panginoong Jesus, ito po, nabasa natin ang ating talata kanina, na pagkatapos sumahon sa tubig, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba like a dove and coming to rest on him, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Ang Diyos mismo ang nagsabi that Jesus, yung binautismoan ni Juan Bautista ay kanyang anak. Tinig po ng Diyos at yan po ay narinig mismo ni John the Baptist. Sa next slide, sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi po sa talatang yan, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Alam na po natin that the first man, Adam and Eve, sila po ay nagkasala sa Diyos. At dahil nga po sa kasalanan nila, pumasok sa tao ang kamatayan, physical death, and sabi na pong spiritual death. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. So, hindi lang po physical death. Pero, sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao at ayaw po niya na ang tao ay forever na cursed and forever na separated from Him. Bagaman po, noong panahon ng Old Testament, nagbigay ang Diyos ng mga commandments para po maging way iyon para ang mga tao ay makapasok sa langit if they will be able to obey the commandments. Pero nabasa po natin at mababasa natin sa Old Testament na napakarami mga tao, thousands and thousands, at kahit po yung mga holy men na talagang mga instrumento ng Diyos ay talagang nakakasuway, hindi po kayang sundin ang lahat ng mga commandments. And so, kung ito po'y magpapatuloy, I believe kung nagpatuloy po hanggang sa ating kapanahunan, na tayo po ay nasa ilalim pa rin ng batas. Batas ng Israel na kumalat sa iba't ibang mga bansa, ay siguro po talagang wala pong maliligtas. Dahil, ang sabi po, lahat ng mga susuway sa commandments ay mamamatay. Except lang po yung talagang binigyan ng Diyos ng sobrang biyaya na hindi po niya hayaang mamatay. Pero physically talagang mamatay din po ang tao. So, Jesus is the eternal Son, the second person of the Trinity. Ngayon siya po ay forever remaining human while remaining fully divine. Ang ating pong Panginoong Jesus, nung pong siya'y nagkatawang tao, siya po, nung 33 years old, ay napako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na maguli. Nung pong nabuhay na maguli, ang katawan po ng ating Panginoong Jesus, bilang tao, ay hindi na po kagaya ng katawan ng bawat isa sa atin. Hello? Glorified body na po yung kanya pong katawan. Meron pa rin po siyang body. May flesh and bones, pero glorified body. Ibig sabihin, hindi na po yung katawan niya mamamatay. Hindi niya subject to corruption. Hindi na po babalik sa alabok. At yun po yung magiging katawan ng bawat isa sa atin kapag po tayo ay bumalik na ang ating Panginoong Jesus at yung mga nangamatay ay binuhay na mag-uli ng ating Diyos na buhay. Sabi, yung ating mga katawan na nabulok ay papalitan ng hindi nabubulok, glorified body, kagaya ng body ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang ating Panginoong Jesus,
hindi po siya isang tao na meron lang pong powerful experience na binigay po ang Diyos sa kanya. Hindi lang po siya isang tao na kinilala na ang lahat ng tao ay kagaya ng Diyos. At hindi rin po siya isang tao na naging Diyos. Kundi ang ating Panginoong Jesus was eternally God even before the foundation of the world. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba, mga kapatid? So pinakikita po ng Biblia that our Lord Jesus Christ is one person, pero may dalawa po siyang nature. Fully and truly possessing our human nature and fully and truly possessing God's divine nature. Yung pong humanity ng ating Panginoong Jesus, yung pagiging tao, ito po ay naluwalhati na. Glorified body na po siya. Nabuhay na maguli na po siya sa mga patay. Kaya ito nga po ang pattern ng humanity, nating lahat, na mararanasan po natin in the future. Amen! Kaya patuloy tayo, unwavering faith tayo, unwavering love and trust sa ating Diyos na buhay. Dahil tayo ay magkakaroon din ng glorified body, kagaya ng sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, because our Lord Jesus Christ is fully human and fully divine, siya po yung perfect mediator between God and man. Sapagkat meron po siyang divine nature at meron ding human nature. Kaya wala na pong ibang pwede pang maging mediator. Si Jesus lang. Sabihin mo sa iyong katabi, si Jesus lang. Perfect. Amen? Kaya ang palad po ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung ating Panginoong Jesus bilang Diyos, hindi po nagkatawang tao, wala po tayong Savior. Forever po tayo nagdurusa. At mahigpit na nasa ilalim ng batas. Di po ba? Hindi po natin kayang sundin ang mga batas. Bukod sa 10 Commandments, 600 plus po yun, yung mga utos na yun. Every detail ng buhay, meron pong panuntunan. Hindi po natin kayang sundin lahat. Salamat sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, wala po sa ating text, na ang ating Panginoong Jesus, because of His extreme sacrifice, nung siya'y nagkatawang tao, He was given a name that is above every name. Sabi, sa lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Sabi, every knee shall bow unto Him and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen? To the glory of God, our Father in heaven. Kaya tayo po nakalagay po dito, Lord Jesus Christ. Ang ating buhay ay meron lamang pong halaga because of the Lord Jesus Christ, because of His sacrifice na kinuha po niya, tinubos tayo, binayaran ang lahat po nating mga kasalanan. Amen. Next, number 2, Jesus is Lord. Yan pong Lord, ang capital L, small O-R-D, sa New Testament, yan po yung katumbas ng capital L-O-R-D sa Old Testament. Mapapansin po natin sa mga translation po sa New Testament, wala na pong big L-O-R-D. Big L lang po at small O-R-D. Pareho lang po yan. Translation na po sa New Testament sapagkat ang New Testament ay nasulat na po sa Aramaic and Greek. English, translate na po sa English. So pareho lang po ng big L-O-R-D, yung small, yung big L and small O-R-D. Pareho pong ang kahulugan ay Yahweh kapag po ating ni-research ang Biblia. Sa Luke chapter 1 verse 43, ang sabi po sa talata,
And why is this granted to me that the mother of my Lord? Ang nagsasalita po ay si Elizabeth, yung pinsan ni Mary, nung siya'y dumalaw kay Mary. And why is this granted to me that the mother of my Lord? Tumutukoy po yung Lord na iyon kay Jesus. Should come to me, and blessed is he who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Mapalad siya na sumampalataya na matutupad ang ipinahayag sa kanya ng anghel. Ibig pong sabihin, galing sa Diyos. L-O-R-D, God. So dito po pinakikita that our Lord Jesus Christ, being Son, being human, pero kapantay lang po yung kanyang title ng Diyos na nasa langit, ng ating amang Diyos na nasa langit. Dahil pareho po, yung padalwa pong Lord ay tumutukoy po sa Diyos. Yung unang Lord ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At sa verse 76, ang sabi po sa talata, and you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His ways. So, ang Lord dyan, tumutukoy sa ating Panginoong Jesus na ang ibig sabihin din po ay YHWHO, Yahweh. Amen? So, maliwanag na po yan that the Lord of the Old Testament and Lord of the New Testament ay pareho po na Yahweh. Next, Jesus was with God in the beginning. Kamali po ako ng number 3 po yan. Dito po sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything that was made. In the beginning was the Word. Yung pong Word, diyan na nakasulat, hindi po yan, ito yung Word na lumalabas sa ating bibig, tumutukoy. Kung ating pong uunawain ang talata, in the beginning was the Word, yan po ay isang title ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng pasimula ay naroon na ang salita, big letter S. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kaya ang ating Panginoong Jesus, He is our Creator. Creator of heavens and earth, with God our Father in heaven and with the Holy Spirit. Sabi, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sa verse 14 po yan. Nakita namin ang kaluwalhatian na tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. So ang linaw po ng talata that our Lord Jesus Christ is God. He is not only man, na kagaya po ng sinasabi ng iba. Our Lord Jesus Christ is God. Sabi po sa verse yung 18, kailanman, sabi, tama po ba? No one has ever seen God. Walang sino mang nakakita sa Diyos. The only God who is at the Father's side. Yung padalawang God ay ang ating Panginoong Jesucristo. He has made Him known. Who is Jesus? He is God. Amen. He is God. Kaya isulat po natin ang mga talata para hindi po tayo masusway. Next, Jesus is God. Romans chapter 9 verse 5, ano po ang sabi? To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen.
Sulat po yan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma noong pong panahon na iyon. Who is Christ? Is the Christ who is God over all, blessed forever. Amen. Kahit po Tagalogan, yan din po ang kauligan. Sa verse 9 ng Colossians chapter 2, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Taglay-taglay po ng Panginoong Jesus yung kapuspusan ng Diyos nung pong siya ay nagkatawang tao. Sa Hebrews chapter 1 verse 3, lista po ninyo mga talata. Ano po ang sabi? Dito po, ang context po ng talatang ito ay pinapahayag po, kahit sa Book of Psalms po, kung ano ang sinasabi ng ating Diyos na nasa langit. Ang Diyos po nagsasalita. Then, pagdako po sa verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Doon po tayo sa, hindi po muna ito yung sinasabi kong talata. Pinakikilalang po kung sino ang ating Panginoong Jesus na sa Book of Hebrews chapter 1, sa nauna pong talata, ang sabi, siya po ay creator of the universe and sustainer of all things. Lahat ng mga planets na yan, lahat ng mga nandiyan kaya nananatili is because of the Son. At isinunod po sa verse 3, He is the radiance of the glory of God. Siya yung maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Diyos. And the exact, sabihin mo, exact imprint of His being. Taglay-taglay ng Panginoong Jesus. Yung exact completeness ng pagiging Diyos. At dito po sa verse 8 ng Hebrews chapter 1, ito po yung sinasabi ko sa inyo na galing po sa bibig ng Amang Diyos na nasa langit in the form of prophecy nung pong siya ay nangusap kay David. Ito po ay quote from the book of Psalms. Ang sabi po sa verse 8, but of the Son, patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng Amang Diyos? Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Ang Ama mismo ang nagsasabi sa kanyang anak, ang trono mo, O Diyos, ay walang hanggan. Amen? Our Lord Jesus Christ is God. Next slide. Jesus acknowledged Himself to be God. Kinilala ng Panginoong Jesus nung pong siya'y nandito sa lupa. Sa katawang tao siya. Pero kinilala niya, inangkin po niya na siya ay Diyos. Sapagkat nung po siya'y kausap ng maraming mga umuusig sa Kanya, sinasabing siya'y nagkukunwari, siya ay huwad, siya ay ang daming mga words na masasama na sinasabi sa kanya. Sinasabing siya ay devil o iba't iba pa. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Verse 58 ng John chapter 8, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham nahayag sa mundong ito, ako ay nandun na. Nagpapakilala lamang that truly our Lord Jesus Christ from the beginning ay siya na. He is God. Tapos sabi niya, I and the Father are one. Pwede bang isa? Hindi po ibig sabihin niya na ako ang Ama. Ang Ama ay ako. Ibig sabihin, we are united. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ang Ama ay si Jesus at si Jesus ang Ama. Kasi kung si Jesus ang Ama, ang Panginoong Jesus nandito sa lupa, binaptize ni John the Baptist. Tapos may tinig doon sa langit na nagsasalita. It cannot be. Amen. Next slide, isa pa pong verse, John 6:51. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, nagpakilala po siya sa lahat ng mga nakaririnig doon, kasama ang kanyang mga disciples. I am the living bread that came down from heaven.
If anyone eats of this bread, he will live forever. Ako ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. Hindi sinabing ako ang tinapay ng buhay na isinilang ni Maria. Tao ako, no. Sabi niya, galing siya sa langit. At sa verses 18 to 19 ng John chapter 14, sabi niya sa mga disciples, dahil nalulungkot ng sobra, itong mga disciples, dahil aalis na nga po siya, aakyat na sa langit. I will not leave you as orphans. I will come to you. Babalik ako sa inyo. Because I live, you also will live. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay nananatili forever. Sabi niya, I will come to you. Next, Jesus reveals God by His actions. John chapter 1 verse 18, binasa po natin kanina ang talatang ito, walang ibang nakakita sa Diyos, the only God, ang nag-iisang Diyos who is at the Father's side, He has made Him known. Nung pong siya ay, sabi nung isang alagad, ang pangalan ay Felipe, sabi, show us the Father, pakita po ninyo sa amin ang Ama at kami po ay masasapatan na. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Ang tagal mo na akong kasama, Philip. Hindi mo pa ba ako nakikilala? Kaya ang sabi po niya kay Philip, ako, pag nakita mo ako, kung ano ang Ama ay ako na rin yun. Bakit? Yung pong lahat ng mga ginawa ng Panginoong Jesus, yung pagmamahal niya, compassion, yung pagpapagaling niya sa mga may sakit, mga iba't iba pong mga kapangyarihan, signs, wonders na pinahayag ng ating Panginoong Jesus, at yung sobra po niya na sakripisyo, pagmamahal sa napakaraming mga tao, yun po ay kabuuan kung sino ang Diyos. Kaya sabi niya, kapag nakita mo ako, ay nakita mo na ang Ama na nasa langit. So, sino ang ating Panginoong Jesus? Kung ano ang ating Amang Diyos na nasa langit, kung ano ang ipinamuhay ng Panginoong Jesus dito sa lupa, ay ganun po siya. Wala pong tao na makapaggagawa na yung alak, yung tubig ay magiging alak. Diyos lang po ang makakagawa ng ganung himala. Kahit po sa ating kapanahunan. Kahit pa merong kilalang kilala, only God can do that miracle. At yung 5 tinapay at 2 isda, 5,000 men except women and children ang makakakain. Busog na busog. May Sharon pa, di ba? Oh, sino makakagawa noon? Diyos lamang po. Saka ang ating Panginoong Jesus ay nagpatawad ng mga kasalanan. Sabi niya dun sa isang lumapit sa kanya, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya sabi, who can forgive sins but God alone? Tama, ang Diyos lang makakapagpatawad ng mga kasalanan. Sabi nila, namumusong siya. Nagbablaspheme siya. Pero sabi niya, ano mas madaling gawin? Magpatawad ng kasalanan o sabihin sa taong lumpo na ito, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Wala nakasagot. Parehong mahirap. Di ba? Next slide. Ang ating Panginoong Jesus ay Almighty. Meron po kasi tayong naririnig na small God. Tinatanggap na si Lord Jesus ay Diyos, pero small God. No. He is a great God. Amen. Sa Revelation chapter 1 verse 8, ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus na siya po ang nagbigay ng kapahayagan kay Juan. Ang aklat po ng Revelation o pahayag ay nasulat ni Juan, isang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At kausap po niya ang ating Panginoong Jesus, ang sabi po ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Sa Tagalog, ako
ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, ang nakaraan, at ang darating. Ano ibig sabihin ng ang kasalukuyan? Kasi He is forever God. Kaya sabi nga po, I am who I am. The existing one, nananatili magpakailanman. Ano yung nakaraan? Yung pong siya ay nandito sa lupa, nagkatawang tao, di po ba? At ang darating. So, ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan sa lahat, Almighty. Kaya pag sinabi sa inyo na, dinatanggap naman namin na Diyos si Jesus, pero hindi siya Almighty, mighty lang. No, sabihin, pakita niyo po ang talata. Next slide, Matthew 26:63 to 64. Kausap po dito ng ating Panginoong Jesus yung high priest, yung pinakamataas na saserdote, nung pong panahon na yon na siya po ay malapit ng ipako sa krus. Nung po siya dinakip, dinala po siya ng mga humuli sa kanya doon po sa high priest, kay Anas at kay Caiphas, kay Pilato, kay Herodes, no? Ikot-ikot po siya. At tinanong po siya ng high priest kung sino siya. Ang sabi po ng high priest sa kanya, I adjure you by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Sabihin mo kung ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Anong sagot ng ating Panginoong Jesus? Sinabi mo. You have said so. Ibig sabihin, yes. But I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Babalik ang ating Panginoong Jesus. Sabi, makikita siya. Hindi lang po yung high priest na yun. Maaring yung high priest na yun ay nakikinig sa ating Panginoong Jesus. Paano kaya itong sinasabi niya? Son of Man siya, seated on the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Pagbalik po ng ating Panginoong Jesus, siya po ay nasa kanyang glorified body, kung paano po siya umakyat sa langit na nasaksihan po ng kanyang mga disciples at nung pong about 500 men, noong pong time na yon, doon po sa Mount of Olives. Alam niyo po, yung Mount of Olives, isa po itong bundok doon sa Jerusalem. Doon sa lugar po na yon, nagtipon-tipon ng mga disciples at pati po yung ibang mga disciples pa, about 500 men, yung nakasaksi po ng pag-akyat sa langit, ascension ng ating Panginoong Hesukristo. Then, nung wala na po, nakatingin silang lahat sa langit hanggang sa mawala na po ang ating Panginoong Jesus. Sabi nung dalawang anghel na nagpakita, sabi, ang Jesus na umakyat sa langit, kung paano siya umakyat, ganun din siyang bababa mula sa langit sa kanyang muling pagparito. Hello, naintindihan po? Kaya alam niyo po, dun sa Mount of Olives, meron po doong mga libingan. Kaya lang po, napakamahal po ng mga lote ng libingan. Mga mayayaman lang ang nakakabili. Bakit po sila doon? Gusto nilang ilibing sila doon. Kasi pagbaba daw ng Panginoong Jesus mula sa langit, sila ang unang-unang makakakita. Yun po yung belief nila. Pero kahit tayo nasa Pilipinas, amen, makikita rin natin si Lord sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Glorified body na tayo kasi. Diba sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17, ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesus ay bababang mula sa langit with a shout, may sigaw. Ano kayang sigaw? Bangon na kayo, mga anak ko. Mabuhay kayong lahat, mga anak ko. Maaring ganon, hindi natin alam. Hindi na basta sigaw na, hindi naman ganon. Siyempre, yung sigaw niya, may boses, may words. Tinatawag tayo, no? May tinig ng archangel, ang sabi.
at may trumpeta ng Diyos. Hindi lang yung trumpeta na ginagawa ni Brother Reynard, ano? Talagang kakaibang tunog yun. Sabi, actually, marami pong pagtunog ng trumpeta kasi panahon yun ng pagbuhay sa lahat pong mga nangamatay. Amen? Lalo na po tayong lahat, kasama tayo doon. Kung wala na po tayo, pero let's say si Lord bumalik next year, buhay pa tayo, no? Di ba? Hindi tayo nalibing. Pero babaguhin ang ating mga katawang physical na ito, kahit yung mga nakalibing, babaguhin, magiging glorified body, at sabi, tayo'y sasalubong sa Panginoon sa mga alapaap. Glorified body na tayo, kaya tayo ay aangat na lang ng kusa. Hindi mo sasabihin, Lord, abutin mo po ako. Hindi, no, glorified body kayo. Ang katawan natin, kagaya na ng kay Lord, kaya makakapunta ka na dun. Amen? Masarap lumipad pag salubong natin kay Lord. It is the happiest moment of our life. Amen. Na makikita natin face to face ang ating Lord and Savior, Jesus Christ. The one who died for our sins. The one who gave His life for us. Kung wala si Lord, wala po tayo. Who is Jesus sa'yo? Dapat mahalin po natin siya ng, kung sabihin mo, mahal ko si Lord, sobra. Ngayon, dagdagan mo pa, sobra pa. He deserves our love and adoration. Next slide, because Jesus is God, we worship Him. Sinasamba po ba natin ang ating Panginoong Jesus? Of course. He deserves our reverence, utmost adoration. Because Jesus is God, we should strive to know God in and through Him. Siya lang po ang nagpahayag kung sino ang Diyos. Kaya sa pamagitan po niya, kaya nagpapakilala o pinakita ang ating Diyos na buhay. Nung panahon ng Old Testament, ang pagkilala lang po ng mga Israelita, mga tao, ang Diyos ay napakabagsik. Nakaluklok sa kanyang trono, hindi ngumingiti. Lagi nalilisik ang mga mata. Ayaw nga po niling makita. Kaya nga nung nasa Mount Sinai, ang mga Israelita, nanginginig po sila. Sabi, Moses, ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos, wag kami. Takot na takot sila. Pero nung ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, ang Diyos ay hindi mabagsik. He is a God of love. Amen? Pinakilala ng ating Panginoong Jesus. Yes, He is also a God of judgment, pero He is a God of love at nararanasan natin yan sa mga araw na ito. Because Jesus is God, we expect mercy. Kailangan mo ba ng habag ni Lord? Hindi lang biyaya. Kasi biyaya, sagana tayo dyan. Binibigay talaga yan ng Lord sa atin. Pero kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos para sa ating mga pamilya na hindi pa naliligtas. Yung kahabagan niya sa mga taong patuloy na nagkakasala sa Kanya in spite of what He is doing sa buhay ng mga tao. Kailangan ng kahabagan. Yes, we love our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Let us worship our Lord and Savior Jesus Christ.